Inaalok mo ako makipag-isang dibdib sa'yo? Kapag hindi mo tinanggap ang aking nais, ay mawawalan ka ng kakampi sa labanan. Tulungan ninyo ako na sagipin pa ang mga buhay ng iba pang mga bihag. Ngunit lubang mapangalibang yung binabala, Kasinas. Anong mas mahalaga sa inyo? Ang kaparusahan ni Lamitan o ang kaparusahan ng mga diwata? Kung magmamatigas ka, pupulutin kang muli sa putikan kasama ng iyong mga kaaway. Ipabatid mo sa kanya na tinatanggap ko ang kanyang alok. Ako ay makikipag-isang dibdib sa kanya sa lalong madaling panahon. Amaya, ikaw ang nagpapalakas sa akin. Ngayon din ako mahal ko. Ibig ko mang maging lubusang maging masaya sa pagkakamabutihan ni Bagani at Amaya. Hindi ko magawa. Ngunit hindi ko siya maaaring angkinin pagkat batid kong wala siyang pagtangi sa akin. Kaya't masakit sa akin na nakikita silang masaya. Tunay na nagdurugo ang aking puso. Kay saklap umibig sa isang taong walang pagtingin sa'yo. Ngunit hinahangaan kita sa iyong katatagan. Isinantabi mo ang iyong tunay na damdamin upang maging masaya si Amaya at si Bagani. Hindi na bago sa akin ito, Sumil. Musmus pa lamang ako eh. Mahilap na sa akin ang kapalaran. Hindi ako lumaking kinalong sa pagmamahal pagkat palagi itong pinagkakaloob sa iba. Kaya't tanggap ko na ako ay sadyang pinagkakahitan. Tanggap ko na mapunta si Bagani kay Amaya. Kahit na ito'y napakasakit sa akin. Ang mga bihag na sumama sa pag-aaklas ay mananatiling nakakulong. At sila ay ating ipagdibili sa sandaling makabalik rito ang mga mangangalakal na taga-Malacca na aking pinagkakatiwalaan. Kaya inaasahan ko na ang mga bihag ay mababantayang mabuti. Titiyakin ko yan, Hara. Makakaalis ka na. Sa iyong ngiti, tila na ilahad na sa iyo ni Silay ang aking pasya. Nawi ka na sa akin ang iyong abay ang magandang balita. Salamat at tinanggap mo ang aking munting kahilingan. Kailan mo ba nais isagawa ito para sa gayon ay makapagpahanda naman ako ng isang marangyang piging? Pulahan, hindi ko kailangan ng isang marangyang piging. Ang nais ko lamang ay maisagawa na ang ating pag-iisang dibdib sa lalong madaling panahon. Kaya ako'y agad na makikipagtalastasan sa bagong punong babaylan. Lalong mainam kung ganon. Hindi na natin patagalin pa. Ipinapangako ko, hindi mo pagsisisiyahan ang pakikipag-isang dibdib sa akin. Tinalo mo na naman ako, binayaan. Magaling ka talaga sa paglalaro ng kunggit. Sa kunggit lang ako magaling, Amaya. Pero ikaw, mas marami kang alam kaysa sa akin. Kaya siguro, mas mahal ka ng ating baba. Musmus pa lamang ako eh. Mahilap na sa akin ang kapalaran. Hindi ako lumaking kinalong sa pagmamahal pagkat palagi itong pinagkakaloob sa iba. Kaya tanggap ko na ako ay sadyang pinagkakahitan. Tanggap ko na mapunta si Bagani kay Amaya. Kahit na ito'y napakasakit sa akin. Amaya, nandito ka lang pala. Kanina pa kita iniintay. Sa aking akala, hinahanap mo si Binayan at Sungil. Ipagpaumanin mo kung naghintay ka, ngunit hindi ko pa sila nahahagilat. Bakit tila nalulumbay ka? May bumabagabag ba sa'yo? Walang bumabagabag sa akin, Bagani. Bumalik ka na sa piging. Susunod na kami ni Binayaan. Kung ganun, iintay ka na doon, Ate Mahal.
Ang dato ay naihatid ko na sa labas, Hara. Bumabaliktad talaga ang aking sikmura, Silay. Hindi ko mawari kung paano ko siya mapapakisamahan bilang asawa. Ngunit nakipagbitaw na kayo ng inyong salita at kaya hindi na kayo makakaurong pa. Kung gayon, babatahin ko pansamantala si Pulahan. At sa sandaling mag-asawa na kami. At nakuha ko na ang pagtitiwala ng kanyang mga mandirigma. At saka ako gagawa ng paraan upang mawala siya sa aking landas. Binayaan? Amaya, bakit ka narito? Hindi ba dapat ay nandun ka sa piging na ginaganap ngayon? Sapagat nais kitang sunduin. Amaya, ang totoo nito ay masama ang aking pakiramdam. At binanggit ko na ito kay Sungil. Kaya't paumanhin kung hindi ako makakapunta pagkat nais ko munang magpahinga. Halika, hatid na kita sa labas. Sandali lamang, Binayaan. Nais ko lang ipapatid sa'yo. Masaya ako nakapiling kita. At hindi ko may kakaila. Ikaw ang kinagigiliwan kong kapatid. Kaya tanging hangad ko sa'yo maging masaya ka. Daghang salamat, Amaya. Gayon din ako. Masaya ako na makapiling kang muli. Tunay bang masaya ka? Oo naman, Amaya. Bakit mo naman naitanong? Wala naman, Binayaan. Sapagkat ang tanging hangad ko lang ay maging masaya ka. Dahil mahal kita. Amaya. Bakit naman bumapatapag sa'yo? Kanina ko pa rin napapansin si Amaya. Amaya, ano ba ngayong iniisip? Maaari bang bigyan mo sila ng pagkakataon na mag-usap silang magsingiro? Amaya. Simula nung pagbalik mo, tahimik ka na at ganito ang itsura. Bakit? Bagani, iniisip ko lang tayong dalawa. Tayong dalawa? Ngunit ano naman ukulsada ng kailangan mong pag-isipan? Dahil sa kabila lang nararamdaman natin sa isa't isa. Palagi na lang may dahilan upang paghiwalayin tayo. Anong dahilan mo na maghihiwalay sa atin, Amaya? Nagdadalawang isip ka ba? Tungkol sa atin? Bagani, hindi. Mahal kita. Alam ng mahal na laon na ikaw lang ang lalaking tinatangi ko. Kung kaya na, Amaya, iwaksi mo na mula sa iyong isipan ng mga agam-agam. Mahal na mahal kita. Kahit lang akong muling naging maligaya, hindi ko kakayanin kung mawala ka sa akin. Amaya, ikaw ang aking tala. Ang aking buwan. Sa hirap at ginhawa, yan ang pangako ng puso ko sa puso mo. Tanging pag-ibig mo ang aking pag-asa. Huray, ibuka niyo ang inyong bibig. Kailangan niyong kumain na magkalaman ang inyong sikmura.
Kagaya ng aking nabanggit na Baylan, ayaw niya talaga kumain. Kaya't sa aking palagay, hindi mo rin siya mapipilit. Mahal na pinuno. Hara. Nais kong makausap ang inyong bagong pinuno. Nasaan si Asinas? Asinas! Anong ginagawa niyo rito? Narito kami upang palayain kayo. Dali. Bakit hindi kayo makasagot? Nasaan si Asinas? Siya ay pumaroon sa balay ng isang may sakit at hindi namin alam kung kailan siya makakabalik. Kung ganon, ipatalastas mo sa kanya na magtungo ka agad sa aking balay sa sandaling siya ay makabalik. Mahalaga ang aking kailangan sa kanya. Makakarating, Hara. Sa lahat ng panahon at saan mang pook, ang alinmang kapangyarihang inagaw at naangkin sa pamamagitan ng karahasan ay hindi nagtatagumpay kailanman. Bagkus, ito ay nasasadlak sa isang kahambal-hambal na wakas. Kagaya ng sinapit ng magiting at bihasang mandirigma kung apong siyang away. At ikaw man ay nakikita ko rin ang iyong malagim at kalunos-lunos na wakas. Ako ba ang iyong kinakausap? Baliw na ba, Baylan? Habang nabubuhay ang babaeng may tagna, ang alinmang pinunong masasama ay kanyang babakahin. Kaya kaiingat ang pinunong mapagmalabis. Sapagkat kapag siya ay nalingat, darating ang babaeng may tagna upang siya ay paslangin. Amaya. Kapit. Kapid! 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 Haralingaya? Haralingayan tayo. Bakit malamig ang iyong kamay? Amaya? Amaya? Giniginaw ka ba? Sumama ka sa akin upang makita ka ni Bagan at ni Banuk. Amaya, nais kong ipabatid mo sa aking mga anak na mahal ko sila. Na kahit anong mangyari ay hihintayin ko sa puod ang kanilang pagbabalik. Haralingayan, narito ka na. Bakit kailangan pa nila magtungo sa puod upang makita ka nila? Makinig ka, Amaya. Makakaalis lamang ako sa puod kung makikita kong malaya na ito. At doon ay maluluklok ang isa sa aking mga anak. Kaya't huwag mo silang pababayaan. Ipangako mo sa akin na mananatili silang buhay upang magisnan ko ang kanilang pagbabalik. Haralingayan, bakit ganyan ka magsalita? Ipangako mo, Amaya.
Ipinapangako ko, sa pagkakataong ito, tutuparin ko ang pangako ko sa'yo. Salamat. Amaya? Mabutit nagbalik ka na. Sinong kausap mo? Ang Hara! Si Hara Lingay! Paano mo magagawang makausap ang Hara kung ito ay pinaslang na? Dadalhin kayo ni Himema sa dating banwa ng mahal na Hara. Doon kayo magkakanlong hanggang sa pagbabalik ng Ginoong Bagani at Amaya. Bakit doon mo kami ipapadala? Bakit hindi mo kami dalhin kung saan naroroon sina Amaya? Sapagkat hindi ko alam kung saan sila naroroon. Ngunit natitiyak ko, kayo'y ligtas sa dating banwa ng mahal na Hara. At kung may magtatanong sa inyo tungkol kay Hara Lingayan, nais kong ipatalastas niyo sa kanila na siya'y patay na. Si Lingayan? Patay na? Mapay niloon. Wala na si Hara Lingayan? Iyan ang ipinarating sa akin ni Asinas, na ngayon ay nauupo na bilang punong babaylan sa inyong puot, na si Hara Lingayan ay patay na, pagkat ito ay pinapaslang. Kung gayon, ang kanyang kalagang kausap ko sa pamamagitan ng aking kapid. Paano siya namatay? Sino pumatay sa kanya? Wala na akong panahon upang ilahad pa sa inyo. Mabuti pa'y humayo na kayo bago pa may makakita sa inyo. Daghang salamat po ng babaylan. Naway pagpalaing kanilaon. Naway makalayo kayo ng ligtas. At sa ibang banwa, doon ninyo matagpuan ang kalayaan. Punong babaylan. Bulan, bakit niyo ko sinundan dito? Si Hara Lamitan ay nagtungo sa inyong balay at kayo ay kanyang hinahanap. Sinong pumaslang sa kanya? Walang iba, kundi ang bagong pinuno ng puot, si Lamitan. Ako ay binigyan ng tagna ni Hilway. At batid ko na si Amaya ang kanyang binabanggit. Siya ba ang iyong kinakampihan? Higit sa akin, Laon? At siya rin ba ang iyong gagamitin upang ako'y paslangin katulad ng ginawa niya sa mga nakaraang pinuno ng puod na ito? Kung gayon, mabibig ko kayong lahat. Sapagkat hindi ko hahayaan na matulad ang aking kapalaran kinamanggubat at angaway. Hindi ako ang mapapaslang sa aming dalawa, kundi si Amaya ang babaeng may tagna at umalagad. Hindi ako ang magagapi, kundi ang pinakamamahal na anak ni Ibog na! Hindi ako! Hindi ako! Hindi ako! Hindi! Tama ang aking kutob. Kukunin ni Lamitan ang kapangyarihan ni Angaway upang siyang mamuno. Napakasama niya. Paano niya papaslangan ng makatwirang babae? Napakasama ng kanyang pag-uugali. Wala siyang kasing sama. Sino makatwirang babae ngayon tinutukoy, Amaya? Bagani? Anong ginawa sa kanya ni Lamitan? May hinala ba kayo kung sino gumawa nito? Wala po, Dato. Pagkat hindi naman nakatakas sa mga ibang bihag. Ano ang inyong pinag-uusapan? Ukol ito sa ibang bihag na nakakulong sa dati mong balay. Sila'y nakawala. Sinamantal at ang aking anak. Paano sila nakatakas? May pumukpok sa ulo ng bantay. Nangangahulugang may tumulong sa mga bihag. Kaya sila'y nakawala. Bakit hindi ka Sapagkat ang pinag-uusapan namin ay si Asinas. Siya na ang bagong punong babaylan na tinakda ni Lamitan. Sapagkat siya na ang bago namumuno sa puod. Ang banggit sa akin ni Asinas, tinanggap niya ang katungkulan upang pangalagaan ng mga babaylan at ang puod. Kaya napilitan siyang manumpa kay Lamitan. Punong babaylan.
Hara, wala kayo ng ibang babaylan nang ako'y dumalaw sa inyong balay kanina. Maaari ko bang malaman kung saan kayo nagtungo? Iniisip ba ninyo na may kinalaman kami sa Sagutin mo na lamang ang aking tanong. Saan kayo nagtungo ng ibang babaylan? Kami dumayo sa isang balay ng may sakit. Siya'y aming ginamot. Kung kayo'y may pag-aalinlangan, maaari natin itong puntahan nang sagay mapatunayan ko sa inyo na nagsasabi ako ng totoo. Hindi na kailangan. Nauunawa ako kung ba't ito ginawa ni Asinas. Ngunit ang aking Iloy, si Haralingayan, may balita ka ba sa kanya? Kinalulungkot ko, Bagani. Ngunit walang balita ukol sa iyong Iloy. Kung gayon nangangahulugan niyo na ligtas nga siya, nakatakas siya mula sa pod, mayapa na ako. Ngunit ang iba natin mga kasama, may balita ba sa kanila? Magbalik na tayo sa ating banwa. Doon na lamang tayo mag-usap upang makakain ka na. Kung gayon tayo na. Tayo na. Ikaw, magsama ka ng 2 pangkatang mandirigma. Galugarin ninyo ang kakahuyan pati na ang karagatan at maaaring masundan nyo pa sinamantal. Ngayon din. Masusunod, Hara. Hara, ito lamang ba ang dahilan kung bakit niyo ako pinatawag? Upang alamin kung saan kami nagtungo ng mga babaylan? Hindi. Nais kong isagawa ngayon din ang aking pakikipag-isang dibdib kay Datu Pulahan. Nais ko ngayon din ganapin yun. Nang sa gayon ay maharap ko na ang pagpapalakad sa puod na ito at ang pagpapatugi sa aking mga kaaway. Kung ito ang inyong nais, ito ay masusunod. Kung kayo tayo nasa loob, upang mapag-isang dibdib na kami nilamitan. Nakapagpahinga ka ba? Nakatulog ka ba buhat sa iyong paglalakbay? Oo, Ginoo. Salamat sa iyong pagtatanong. Bagani, may balita ka na ba ukol sa ating puod? At totoo ba na may balita ka na rin ukol sa ating Iloy? Huwag mo nang alalahan ng ating Iloy Banok. Tulad ng aking winika sa'yo, siya'y ligtas. Isa siya sa mga nakatakas mula sa ating puod. Salamat kay Laon. Ngunit totoo bang si Lamita na naumuno sa pod? Sa kasawing palad, oo. Ngunit hindi ako natatakot sa kanya. Nakuha lamang niya ang pod sa pamamagitan ng kataksilan kanyang ginawa. Naniniwala ako na kapag maghanda tayo, madali natin siya matatalo. Kaya Berong, simulan na nating sanayin muli ang mga magaling na mandirigma upang sa gayon, sa anumang sandali, handa tayong lahat. Masusunod, Bagani. Pinapapatid ko sa inyo lahat ang isang napakagandang balitang ito. Pagkat si Hara Lambitan ay asawa na ng aming Datu si Pulahan. Kaya't pinababatid ng mga kapunuan sa lahat na simula ngayon, ang Hara at ang Datu ang siyang magkatuwang na mamamahala at kikilalanin pinuno sa puod. Lumabas ka na, Uripon. Gising na pala ang aking kabiyak. Halika, saluhan mo akong magagaan. Hindi ako nagugutom. Tapusin mo na ang iyong pagkain. At kapag ikaw ay busog na, nais kong pamunuan mo ang pangangayaw upang makalikom tayo ng maraming bihag na gagawing mga mandirigma. Ahak. Amaya. Bon, nakarating sa aking kaalaman na nakabalik na raw ang inutusan niyo galing sa pod. Tama ang iyong tinuran. Maya-maya ipapabatid ko sa inyo kung ano kanyang nabalitaan. Sa ngayon ay nais ko muna makausap si Ahak. Dagang salamat, Amaya. Amaya, ano ang sadya sa akin? May nais akong ipabatid sa'yo. Ukol kay Haralingayan. Patay na si Haralingayan. Pinapatay siya ni Lamitan.
Alam na ba ito ng Ginoo? Hindi, ahak. Sapagkat sa sandaling malaman niya to, susugod siya sa puod. At ayoko mangyari yun. Ayoko mapahamak siya. Sapagkat nangako ko kay Haralingayan, pangangalagaan ko si Banok at si Bagani. Hindi ko maunawaan, Amaya. Nagkausap kayo ni Haralingayan bago siya mamatay? Dinalaw ako ng kanyang kalag kagabi. Kalag? Tinatakot mo ko, Amaya. Hindi kita tinatakot, ahak. Nangyari yun sa tulong ng aking kapit. Nakapag-usap kami ng Hara. At nangako ko sa kanya, pangangalagaan ko ang kanyang mga anak. At kung meron man dapat magparusa kay Lamitan, yun ay ako. Parating na rito sa puod ang iba ko pang nasasakupan. Palagay ko yung makakasapat na yun. Hindi yun sapat. Kailangan natin ng higit na maraming mandirigma upang mapangalagaan ang ating nasasakupan. Nang sa gayon, higit akong makatiyak na hindi tayo madadaig sakaling lumusog muli sina Amaya. Kung gayon, dapat ko nang asahan na iipunin mo ng muli ang ating mandirigma at panghunahan mo ng pagsalaki sa puod. Kapag ginawa ko yun, sasama si Bagani. At maraming mandirigma ang madadamay. Masusugatan, mawawala. Ayoko madamay sila sa isang paglalaban na hindi naman sila kasama. Kung gayon, ano ang iyong binabalak? Ako mag-isa ang susugod sa puod. Sapagkat alam kong naghahanda na rin si Lamitan. Mas madali ako makakapasok sa kanyang balay. At tinitiyak kong hindi niya maiisip na mag-isa akong susugod doon. Noong magtungo rito si Hara Lamitan, ay nagbigay ng tagna si Uray Hilway sa kanya. Napababagsakin ni Amaya si Hara Lamitan kagaya ng ginawa niya kay Raha Mangkubat at Raha Angaway. Kinakabahan at natatakot ang bagong pinuno. Marahil ay yun din ang dahilan kung bakit siya nakipag-isang dibdib kay Dato Pulahan. Maaari na natin pasimulan ang gagawin nating hakbang sa susunod na paglusob sa aming puod. Ngunit wala pa rin si Amaya. Bakit wala rito yung katipan? Kung sakali bang susugod ako, maipapangako mo bang nariyan ka sa aking tabi? May bagay ka bang hiniling na hindi ko tunupad, Amaya? Malalim na ang gabi. Ano't kayo ay naparito pa, Hara? Sapagkat nais ko magkaroon ng isang bagay na tanging babaylan lamang ang makapagbibigay. Narito ako upang hingin ang inyong basbas. Hindi kita maunawaan. Saan mo ito kakailanganin? At anong bagay na yon? Anting-anting. Nang sa gayon ay hindi ako maaaring magapi ni Numan. Kailan mo binabalak na lumusob sa puod? Bukas, kapit. Bago pumutok ang araw. May sapat ka pang panahon upang magpaalam sa mga taong mahal mo. Nais kong ihabilin sa'yo si Bagani. Walang katiyakan ng buhay natin binayaran. Kung ano man ang mangyari sa akin, ibig kong ikaw ang mangalaga sa kanya.